Ito ang aking tahanan. Yay! Ang kwento ng pagkawala at trahedya ni Brooke Wilberger ay isa sa mga pinakamasakit at pinakamatagal na kaso sa kasaysayan ng Oregon. Si Brooke, isang 19 taong gulang na estudyante mula sa isang malaking pamilyang Mormon, ay may buhay na puno ng pangarap, pananampalataya, at pag-asa. Siya ang ikalimang anak sa 6 na magkakapatid, ipinanganak at lumaki sa isang maliit, ngunit masayang komunidad sa Oregon. Ang kanyang mga magulang, sina Greg at Cami Wilberger, ay palaging ipinagmamalaki ang kanilang mga anak dahil sa kanilang matibay na pananampalataya at mabubuting asal. Mula pa noong bata si Brooke, kahit na mahiyain at mahina ang boses, ay may malaking determinasyon siya. Nang 4 na taon pa lang siya, doon pa lang siya nagsimulang magsalita ng malinaw. Dahil dito, naging malaking inspirasyon sa kanya ang larangan ng speech pathology. Gusto niyang tulungan ang ibang mga bata at tao na nahihirapan sa pagsasalita, para bigyan sila ng boses at kumpiyansa, katulad ng natanggap niya mula sa kanyang pamilya at mga guro. Mahusay si Brooke sa paaralan. Palaging nasa honor roll at may natural na talento sa sports. Mahilig siya sa basketball, madalas siyang maglaro sa high school team, snowboarding sa mga bundok ng Oregon tuwing taglamig at long-distance running. Sabi ng kanyang mga kaibigan, kahit maliit lang ang katawan niya, mga 5'4" at slender, ay sobrang lakas at tibay niya. Hindi siya sumusuko kahit gaano kahirap ang laban. Nang 16 na anyos siya, nagsimula ang matamis na love story nila ng matagal niyang childhood friend na si Justin Blake. Pareho silang debotong miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Lios Church. Simple lang ang relasyon nila, walang halong bisyo, puro pagmamahalan at pagrespeto sa pananampalataya. Nang umalis si Justin para sa 2 taong misyon ng simbahan sa Venezuela, isang obligasyon para sa maraming young Mormon men na natiling matatag si Brooke. Sa halip na magluksa, nag-enroll siya sa Brigham Young University, UA, sa Provo, Utah, na kilalang-kilala sa malakas na Mormon community at isa sa pinakamahusay na speech pathology program sa buong Amerika. Matagumpay ang unang taon niya sa UA. Maraming bagong kaibigan, magagandang grades, at mas malalim na pag-unawa sa kanyang hinintay na propesyon. Pero tulad ng karamihan sa mga college students, excited siyang umuwi tuwing summer break. Noong Mayo 2004, bumalik siya sa Oregon para magbakasyon at maghanap ng part-time job para may baon sa susunod na school year. Doon pumasok ang kanyang ate na si Stephanie Albrecht. Si Stephanie, kasama ang asawang si Brian, ay nagmamahala ng Oak Park Apartments sa Corvallis, Oregon, mga 30 milya lang mula sa tahanan ng pamilya Wilberger. Nag-offer si Stephanie ng trabaho kay Brooke, simple lang na paglilinis ng mga lamppost at iba pang maintenance sa labas ng apartment complex. Perpekto ito dahil pwede siyang magstay kay Stephanie ng ilang araw tapos uwi naman sa pamilya. Balance ang trabaho sa kanyang busy na social life, mga sleepovers sa mga kaibigan, church activities, at pagkikita kay Justin sa pamamagitan ng mga sulat at tawag. Mayo 24, 2004, isang ordinaryong Lunes na mainit ang panahon sa Corvallis. Bandang 10 oras ng umaga, nakita ni Stephanie mula sa bintana ng kanilang unit si Brooke na masayang nagpupuno ng timba ng tubig at naghahanda ng mga panlinis. Nagplano silang mag-lunch together pagkatapos ng morning shift ni Brooke. Simple lang ang araw na yon, walang senyales na magiging bangungot ito. Makalipas ang ilang oras, habang naghahanda ng pagkain si Stephanie para sa mga anak at kay Brooke, napansin niyang lampas na sa 1 oras niya. Hindi pa dumating si Brooke. Una ay nagbiro pa siya sa mga anak, sige na, magpadala na tayo ng search party. Naglakad siya sa paligid ng complex, iniisip na baka naengganyo lang si Brooke sa pakikipag-usap sa mga tenant o natagalan sa trabaho. Pero habang naglalakad, nakita niya ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, nandoon pa ang timba ng tubig, mga panlinis, at ang mga flip-flops ni Brooke malapit sa isang lamppost. Ang plastic strap ng flip-flops ay napunit, at puno ng putik ang mga ito. Kitang-kita na parang hinila si Brooke ng malakas habang sinusubukan niyang manatili sa pwesto, may mga marka ng pagkakahila sa damuhan. Agad na nagpanik si Stephanie. Tinawagan ng asawa at sabay silang naghanap sa buong complex. Nang makita nilang nakalock ang kotse ni Brooke at naroon pa ang kanyang cellphone, bag, wallet at susi sa loob, alam na nilang may malaking problema. Bandang 3 oras tumawag na sila ng 911. Mabilis na tumugon ang Corvallis Police Department.
Alam agad nila na hindi ito ordinaryong missing adult case. Si Brooke ay hindi ang tipo ng tao na biglang aalis ng walang paalam, responsable siya, malapit sa pamilya, at may matibay na plano sa buhay. May mga resident pa na nag-report na narinig nila ang isang malakas na sigaw ng babae bandang 10:30 minuto, 11 ng umaga, pero walang nakakita ng anumang kakaiba. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat na ang balita sa buong Corvallis at sa media ng Oregon. Naging front page news ito at isa sa mga pinakamalaking manhunt sa kasaysayan ng estado. Libo-libong volunteers ang sumali sa ground searches, mga miyembro ng simbahan, estudyante, at ordinaryong mamamayan. Tinawag pa ang NIE para tumulong sa investigasyon. Una nilang Chinese ang mga registered sex offenders sa area, mahigit 2,000 sila sa loob lamang ng Benton County at kalapit na lugar. Malaking trabaho ito, ngunit kailangan. Isang maagang person of interest ay si Sungku Sungwan Kim, 30 anyos na Korean-American na nakatira sa mga magulang niya mga 80 milya ang layo. Nahuli si Kim noon sa paulit-ulit na pagnanakaw ng women's underwear sa mga college dorms, kasama na ang Oregon State University na malapit lang sa Oak Park Apartments. Nang i-raid ang bahay niya, natagpuan ang libo-libong piraso ng ninakaw na underwear, pati na rin ang mga disturbing na pornographic materials na may tema ng rape at torture. May nakita pa silang dokumento sa computer niya na parang how to guide sa paggawa ng sexually motivated abduction nang hindi mahuli. Pero sa huli, na-rule out si Kim. May solidong alibi siya, nasa bahay at namimili kasama ang tatay niya noong eksaktong oras ng pagkawala ni Brooke. Kalaunan, nabilanggo si Kim ng 7 taon dahil sa burglary at iba pang charges. Habang lumilipas ang mga araw na naging linggo, at linggo na naging buwan, bumaba ang pag-asa na buhay pa si Brooke. Pero hindi sumuko ang pamilya at komunidad. May paulit-ulit na lead tungkol sa isang dark green minivan, posibleng Chrysler o Dodge, 1,977 model, na nakita ng maraming saksi na nag-ikot-ikot malapit sa Oregon State University at Oak Park noong araw na yon. May mga estudyante pang babae na nag-report na nilapitan sila ng driver, isang lalaking kalbo, may balbas, at creepy ang pakikitungo. Makalipas ang mahigit 6 na buwan ng walang konkretong update, biglang may break sa malayong lugar, Albuquerque, New Mexico, mahigit 1,400 milya ang layo. Noong Nobyembre 2004, may isang babaeng nagmamaneho kasama ang mga anak niya na nakakita ng isang hubad at hysterical na young woman na tumatakbo sa kalsada at sinusubukang buksan ang pinto ng isang restaurant. Agad niyang pinasok sa kotse ang babae at tinawagan ang pulis. Ang biktima ay isang 22 anyos na Russian foreign exchange student sa University of New Mexico. Detalye ng kanyang kwento, habang naglalakad, biglang may sumunggab sa kanya mula sa likuran, tinutukan ng knife sa leg, at hinila papasok sa isang 2-door red car na may kakaibang red floral interior at may stuffed toy na nakasabit. Ginahasa siya ng attacker, tinuhod gamit ang kanyang sariling shoelaces, at iniwan sa kotse habang pumunta ito sa isang apartment. Milagrosong nakawala siya at tumakbo para sa buhay niya. Mabilis na nahuli ng pulis ang suspect, si Joel Patrick Courtney, 38 anyos, married, may 3 anak, at residente ng Albuquerque suburb. Convicted sex offender na siya noon, nagsilbi ng kulungan noong 1,971 dahil sa sexual assault. May mahabang history ng drug addiction, lalo na crack cocaine, alcoholism, duis, at maraming krimen mula pa teenage years niya. Ang kanyang pamilya ay nagkwento ng malungkot na background. Bilang bata, genius level read daw si Joel at may bright future. Pero nang 11 anyos, nagsimula siyang umabuso ng drugs. Sa teenage years, nabuo ang obsession niya sa satanism. Hindi siya nakatapos ng high school, madalas sa juvenile detention, at kahit may kaso na ng sexual assault noong 18 anyos. Pinatunayan pa ng kapatid niyang si Dena na sinusubukan niya itong gahasain noon. Kahit ganoon, nagkaroon siya ng pamilya kay Rosie, at ilang taon ay mukhang okay. Pero bumalik ang bisyo, at lalong naging madilim ang buhay niya. Nang tingnan ng mga detective sa New Mexico ang kaso ni Brooke, na noon ay sobrang publicized pa rin, napansin nila ang mga nakakagulat na pagkakapareho, parehong paraan ng abduction, bigla ang pagdakma mula sa likuran, knife sa leg. Parehong physical type ng victims, young, blonde, college age, Mormon-looking, at ang pinakamahalaga, noong eksaktong araw ng pagkawala ni Brooke, naroon si Joel sa Corvallis area kasama ang kanyang pamilya.
Nang kunin ang kanyang sasakyan noon, lo and behold, dark green minivan ito. Nang i-forensically examine, natagpuan ang iyan ni Brooke at ilang blonde hairs niya sa loob ng hairband sa isa sa mga bag ni Joel. Confirmed, ginahasa si Brooke bago pinatay. Noong 2005, na-indict si Joel ng 19 counts sa Oregon, aggravated murder, 14 na alternative theories, kidnapping, rape, sodomy, at iba pa. Death penalty ang possible sentence. Pero dahil may pending case pa siya sa New Mexico para sa Russian student, nauna siyang nakulong doon. Nag-plead guilty siya at nakatanggap ng 18 years. Sa Oregon, matagal na negosasyon. Alam ni Joel kung saan niya itinago ang katawan ni Brooke at ginamit niya ito bilang bargaining chip. Matagal siyang tumanggi pero pagkatapos ng ilang brutal beatings sa kulungan at withdrawal sa drugs, nagbago ang isip niya. Noong 2010, pumayag siya sa plea deal, life without parole, walang death penalty, at ibibigay niya ang location ng remains ni Brooke kapalit ng paglipat sa mas malapit na kulungan sa pamilya niya. Sa wakas, natagpuan ang mga labi ni Brooke sa isang liblib na abandoned road sa coastal range ng Benton County, mga 12 milya mula sa Oak Park. Mahusay niyang itinago sa ilalim ng mga nahulog na puno, at sinabi niya na malabong matagpuan ito kung hindi niya sinabi. Sa court, detalyadong inamin ni Joel ang buong krimen, nag-ikot siya noon na naghahanap ng biktima. Sinubukan niya munang lapitan ang 2 iba pang college girls, na nag-report na nga, pero nang makita niya si Brooke na mag-isang naglilinis, nag-pretend siyang delivery driver. Nang lumapit si Brooke, bigla siyang hinila papasok sa van gamit ang knife, tinuhod ng duct tape, ginahasa, at dinala sa gubat. Pinanatili niyang buhay si Brooke nang magdamag, pero nang makita niyang sobrang lakas ng paglaban nito, at nagulat siya sa tibay niya, pinatay niya ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghampas ng blunt object sa ulo. Wala siyang ipinakitang remorse. Kahit kailan ay hindi humingi ng tawad sa pamilya Wilberger. Ang pamilya ni Brooke, lalo na sina Cami at Stephanie, ay nagpakita ng hindi ordinaryong lakas at grasya sa buong proseso. Kahit sa sakit, nagpasalamat pa sila sa resolution at sa hustisya. Sabi ni Cami, "We are thankful that justice is served and he will have no opportunity for parole. Now he can go on with what's left of his life." Hanggang ngayon, pinaniniwalaan ng VA na maaaring serial offender si Joel. May 3 iba pang unsolved cases sa Oregon na may katulad nain. Ang kaso ni Brooke Wilberger ay nag-iwan ng malalim na peklat sa Corvallis at sa buong Oregon. Ngunit sa halip na takot, naging simbolo ito ng pagkakaisa, pananampalataya, at pag-asa ng pamilya niya. Si Stephanie ay nagsabi, kahit gaano katagal, hindi niya kailanman makakalimutan o matatanggap ang nangyari. At si Cami, the grief will always run deeper than anyone can imagine, it's like an iceberg. Ngunit patuloy silang nabubuhay ng may pag-ibig, katulad ng ginawa ni Brooke, tinutulungan ang iba, nananampalataya, at hindi sumusuko. Salamat sa pakikinig sa buong kwento. Kung may gusto kang idagdag o itanong, sabihin mo lang.